Parang eroplano pala ito, sir, eh, no? SM Cebu City, welcome. Oh, ang ganda, kitang-kita natin buong Cebu. Ayun, no? Can you hear me? Can you hear me calling you? Can you hear me? Can you hear me calling you? Can you hear me? Can you hear me? Thank you, Lukok. Thank you. Ang saya-saya. Woo! Solid. Solid na solid. Hindi lang sa nabubusog kami dahil sa masarap na pagkain, kundi busog na busog yung mga mata namin sa ganda ng aming mga nakikita. Plus, doon sa mga kasama namin na mga guest din, na mga siguro mga taga-Europe. Grabe, game na game. Kantahan, sayawan, at saka masaya. Maganda pala pag ano, yung last trip ang kukunin mo kasi sulong-sulo nyo na yung ano. Bago mag-3. Oo, kasi kukunti na lang yung Saka mas may enjoy nila. saka kukunti na lang yung mga kasabayan natin, no? Hindi katulad pag mga lunchtime talaga, mga 12 or 1, talagang punuan. Kita mo naman, sobrang-sobra pa nga yung mga pagkain eh. Kosa mo yung chan mo. Para makita yung ebidensya. Busog na ako. Oo. So, kaya shout out sa mga ayun, nagsiserve sa amin ng pagkain. So, thank you. At saka ayun, shout out din doon sa mga kasama namin mga guest, mga customer. So, yun, sa halagang 1,000 yung experience naman namin dito ay higit pa sa 1,000, hindi lang doble, triple. Grabe. Parang walang kapalit yung experience namin dito. Kaya sa lahat ng mga gustong mag bakasyon dito sa Bohol, huwag niyong kalimutan na pumunta dito sa Lubuk River. So, i-experience nyo rin dito yung mga floating restaurants. So, ang saya-saya. So, yun. Ito yung pinaka-the best naming experience dito sa Bohol. Thank you, sir. You're welcome. So, the best experience namin sa aming rides. Galing Manila, papuntang Bohol. Grabe. Sobrang saya.
So yun nga mga Lodski. Grabe. Busog na kami. Masayang masaya pa. Grabe ang experience namin doon sa floating restaurant dyan sa Lubok River. Grabe, shout out taga Lubok dito sa Bohol. Grabe, ang ganda ng lugar nyo. Hindi nakakasawang balik-balikan. So ngayon mga Lodski, on the way kami papuntang Tubigon Port dito sa Bohol. So yan yung port na aming pupuntahan para makatawid kami sa Cebu City. So sana makasakay kami agad ngayon ng medyo maaga-aga at makarating tayo ng Cebu City ng bago alas 10 ng gabi at makahanap pa kami kung saan kami pwede tutuloy at matutulog. Maghahanap muna kami ng lugar na mapagpahingahan dyan sa Cebu City. So sana maging maganda yung biyahe namin at yung pagtawid namin sana mabilis-bilis. So ayun mga Lodski, biyaheng Cebu City na naman tayo. Bohol to Cebu City. Alright, Tagbilaran City, Corelia, Sikatuna. So diretso. Buti naman at napakaganda ng mga kalsada dito mga Lodski. Kaya mabilis yung biyahe namin dito sa Bohol. Mabilis yung pag-ikot-ikot namin kasi sobrang ganda ng kalsada nila. Kaya hindi nakapagtatakang maraming mga riders ang gustong umikot-ikot dito sa Bohol dahil sa napakagandang kalsada nila dito. Kaya nung nakaraang buwan lang ay nagkakaroon sila ng Bohol Loop kasi magandang lugar ito para sa mga riders na meron silang isang lugar na mapag-iikot-ikutan. Turn right. So dito ang papuntang Tubigon mga Lodski. Papuntang dito sa may kanan ang papuntang Tubigon. So mula dito sa may intersection ay 39 kilometers papuntang Tubigon Port mismo. Di ko alam yung kalsada kung dinidire-diretso yun. Di ko alam kung saan ang punta. O kaya yun din yung daan papuntang Panglao, malamang papuntang Panglao dito sa Bohol. Pero hindi na rin namin isama ang Panglao sa aming bucket list dito sa Bohol ride, Bohol Cebu ride namin. Sana ba to? Anong lugar na ba dito? Katigbian. Continue straight for 30 minutes to Calaceres Barangay Road. So, kumanan tayo dito sa Cortes Bililihan. Cortes Bililihan Highway. So, pero di ko alam kung anong lugar na to dito mga Lodski. So mula dito meron ng 25 kilometers na lang papuntang Tubigon Port. Gazi Katigbian Mountain View. Katigbian yata. Welcome Bohol Fiesta. Drive safety. Welcome Bohol Fiesta. Ang sarap ng fiesta dito sa Bohol. So Katigbian na yata tayo mga Lodski kasi may nakita ako doon Katigbian. Alright. Boss, papuntang Cebu City. Sasakay Sasakay, tatlong motor kami. sa PPS First Building Office, right side. First building, ka right side. May ano ka na kayo? Bill of lading? Wala pa. Cultural sir, sa may cultural. Yeah, right side dan sa may crossing. Right side kaga, tapos Kuha kami doon. doon kayo, Bill of lading. sa may cultural. Right side yan. Ikot na lang muna kami. Ikot lang kayo. Tapos anong shipping lights? Anong barko? Fast cut or light cut, nando na. Sige. Thank you.
ba yun? May cultural. A few moments later. Yun mga Lodski, dito kami kumuha ng ticket namin para doon sa light ferries na sasakyan namin papuntang Cebu. Yung motor is 1 to 60. Walang kasamang driver. So yung pasahero, kailangan pa namin kumuha ng ticket para sa pasahero. Nagbabayad kami ng 390 para doon sa aircon, kasi 340 ang hindi aircon. So nagdagdag na lang kami ng 50 para sa aircon na lang kami makakaupo. So ngayon pupunta kaming PPA para kumuha naman ng para magbayad naman ng siguro 65 lang din, kasi kadalasan sa mga binabayaran namin na mga PPA fee ay 65. So diretso na kami dito sa may sa may port para makasakay kami sa barko na schedule ng 7 ng gabi papuntang Cebu City sa may Pier 3 ng Cebu Port. Alright. Yung pinagkukunan pala namin ng ticket mga Lodski ay nandoon sa building ng cultural. Sa cultural building, sa ilalim sila na located. So ayun mga Lodski, ito na yata yung papuntang Cebu. Tana lang ko sa ating. So ito daw mga Lodski ay papunta din daw ng Cebu. Kaso ang sakay dyan ay mga cargos. So dito tayo sa dito daw yung mga light na sasakyan at saka mga passenger. So yan nga. Good evening. Daplin na sa ha kay wa ka man naguding. Dito muna. Parking muna kami dito. Yes, sir, parking na sa sige. So ayun, parking daw muna dito mga Lodski, kasi hindi pa daw nag-i-start na maglo-loading. So ay relax muna. At alas 7 pa naman yung schedule niyan. Seven yung alis atin, no? yes, 7. So ayan mga Lodski, ano na kami, onboarding na. So ang mga motor daw dito sa kaliwa. Sa lahat ng mga ruro na nasakyan namin, parang ito yung pinakamaganda, oh. Ang bilis lang makaakyat. Ayun, may mga ano na rin dito na mga nauna sa amin. So yan, ang lapad pala nito, oh. Alright, 6:27 yung pagpasok namin dito. So ang ganda sa itaas, oh. So yun mga Lodski, aakyat na tayo dito sa itaas at makapagpalamig na. Sobrang init. So dito yung hagdanan papunta sa itaas. Yeah. Di ba dito, boy? Ha? Class? Ano tayo? Dito tayo. Tourist. Business class sa economy yan. Ayan, stay mo. Tourist yata. Ayan, sige. So
ayun mga Lodski, dito pala kami sa tourist class sa baba. So grabe, ang lakas ng aircon. Ito yung mga upuan. Tapos sa mga gusto ng pagkain, ayun, no? May mga ano din sila dito. May mga binibintang mga pagkain. Yun, hanggang doon pa tayo sa dulo. Ayun, no? Tapos dito yung papuntang business class. Yan, oo. Pang ano yan, pang mayaman. Pang mayaman. Ang luwag, oh. Oo. Sir, dito sir. Parang eroplano pala to, sir, eh, no? Parang baka naman. Dito sir, dito. Saka dito, dalawa. Many hours later. Alright mga Lodski, 9:12 ng gabi. So namating kami dito sa may Cebu City Port, Pier 3 yata to dito. Ako Pier 3 to. So mula dito pala mga Lodski, malapit lang to sa SM City. So yun, pinipin ko na lang sa Waze natin yung SM City Mall. Tapos doon na lang tayo maghanap ng mga pwedeng matulugan, yung mga traveling in o yung mga yung hotel natin dyan sa may malapit sa SM City, Cebu. So yun muna yung didiretsuhin namin ngayon. So di pa naman kami nakaramdam ng gutom kasi late na rin yung breakfast natin doon sa may Lubok River. So maghanap muna kami ng hotel. Ang daming mga barko dito, oh. Ito yung Cebu City Port, Pier ng Cebu. Ang daming mga barko. So dito tayo i-exit. Yun, laki ng Robinson Mall, oh. Robinson Galleria. Oh, mataw, oh. Mataw. Radisson Building. Laki ng ano, hotel yata yan. Pag mga ganyang formahan hotel yan, Radisson. Kaliwa, kaliwa. Right. Cebu City. Welcome SM Cebu City. So ayun mga Lodski, ayan o, SM City Cebu. Alright. So kumuha na kami ng konting picture para may alaala kami na dumating nga kami dito sa Cebu ng alas 9 ng gabi. So ngayon didiretso na pala kami sa may ano, nakita naming pension house. So sana may bakante at saka sana magustuhan namin yung ano, yung mismong pension house. So ang ganda din pala ng ano, Cebu kahit sa gabi. Mandaue City. Na hindi ako makapaniwala, nandito na kami sa Cebu City.
Napapahaos na. Napapahaos na ako mga Lodski. Mayong gabi Cebu City. Mayong pag-abot sa Cebu City. Parang nung nakaraang araw lang nandoon na kami sa Maynila. Ngayon nasa Cebu City na kami. Kanina nasa Bohol. Ay nako. Kahit butas-butas na yung bulsa namin. Pero grabe, ang saya-saya. Masarap mag-rides dito papuntang Bohol. Sana hindi na kami dumaan ng summer. Yun lang yung yun lang yung sumisira sa rides namin. Pero maganda rin naman. At least sa summer maraming mga kalsada na nagbabago mula nung dumaan ako dati. Medyo umiiksi-iksi na yung mga butas-butas na kalsada, yung mga tinatawag ng sungka. Ayun, nandito na tayo sa Cebu. Hindi ko alam kung part na to ng Mandawi, pero sa Cebu tayo. Nakita ko yung presyo ng gasolina dito mga Lodski. Yung XCS dito sa Petron sa Cebu ay 62 something lang. Napakamura. 62 lang, unlike doon sa mga pinagdadaanan namin na minsan umaabot ng 70 plus. Parang 75 to be exactly. Yan, nakita ko doon sa Petron 62, 45 lang dito sa Cebu. Barato, barato. Oh, tanawa ninyo barato lang ang XCS dito. 62.45. Tapos ang extra 61.46. Barato, murang-mura lang dito. Six and a half hours later. Alright, good morning Cebu. Mayong buntag Cebu. So, ayun mga Lodski. Kakalis lang namin dito sa may Oyo Pension House dito sa Mandawi, Cebu City. So, medyo nalit yung gising namin. Supposed to be 7 yung alisana namin, pero nakalis kami ng 8:20. Kasi siyempre pagod na rin nung ang pagod na rin nung biyahe namin kahapon. Kaya siyempre kailangan namin ng pahinga. So ngayon ang pupuntahan namin mga Lodski ay pupunta muna kami dito sa Mayano, yung CCLX nila dito sa Cebu, yung Cebu Cordoba Expressway. So kailangan namin yun sisilipin. Tapos kailangan namin ng tikman yung lechon Cebu. Siyempre hindi natin papalagpasin yan, yung pinagmamalaki nilang lechon dito sa Cebu. So ayun, bago kami tatawid papuntang Negros ay gagawin muna natin yung mga gusto natin gawin dito sa Cebu. Tapos ayun, pupuntahin din namin yung Temple of Lea. Kasi madadaanan naman talaga namin yun pag pupunta kami doon sa kabilang port, para makatawid kami sa isla ng Negros. Kaya ayun, samahan nyo kami mga Lodski. Mag-ikot-ikot tayo muna konti dito sa Cebu City bago tayo babalik sa ating pinanggalingan sa Maynila. So yun, mayong buntag Cebu, mayong buntag Visayas. Good morning sa ating lahat. Alright, to Lapu-Lapu City, diretso pagkanan tayo dyan, Pamandawi City. Tapos Consolacion City. City ba yung Consolacion? Parang hindi ako sigurado, parang hindi yata. So diretso tayo papuntang Lapu-Lapu mga Lodski. Tapos tatawid tayo dyan sa may Mactan Bridge para marating natin yung
unang lugar kung saan tayo papasok papuntang CCLX. Ayun, paakyat na tayo dyan sa may tulay mga Lodski para marating natin yung Lapu-Lapu City. Meron naman pala akong ano doon, no, Losota. Nakala ko kanina na sa bandang kanan kasi kami kanina Uy. Ayun. Ito yung tulay mga Lodski na nadudugtong ng Mactan Island at saka itong mainland ng Cebu City. Yan. Kasi yung sa ilalim natin hindi yan ilog. Yan, laki ng barko Ayun. Hindi yan ilog, ano yan, dagat yan. Kaya yung Mactan ay isa siyang isla na pinagdudugtong nitong tulay na ating kinaroroonan. Ayun yung ano, nung makikita natin doon sa kabilang side, yan yung Cebu-Cordoba Expressway. So yan yung pupuntahan natin at subukan nating daanan. So wala namang wala tayong RFID pero meron naman silang cash, kaya magka-cash tayo mamaya pagdating doon. Grabe 300 meters. Use the right lane to keep right to 845 Manuel L. Quezon Avenue. Then turn right. So yun mga Lodski, nagpagas up tayo dito sa anong lugar ba to? Manuel L. Quezon. Yung excess na dito 6220. Sa lahat ng mga gasoline station na napagasan ko, ito yung pinakamura. Ito yung pinakamura dito. Ay, one way pala, akala ko dire-diretso pa kami. E. Rodriguez. Service kasi umikot-ikot So 400 ang napagas natin. Ang huling gas up natin ay doon sa may Hagna. Hindi, kung saan tayo dumaang galing sa Leyte, yung port. Yun yung pinakahuling gas up natin. Sa may Hagna Hagna. Sa may Hagna, Bohol, yun yung pinaka-last na gas up natin. So 400 yung napagas natin dito. So not bad. Baka dire-diretso na yan ng Manila na. Kasi minsan napag-usapan namin kagabi na baka hindi na kami dadaan ng isla ng Mindoro. Baka ang maging biyahe namin ay mula dito sa may Katiklan ay diretso na ng Batangas. Pero sabi nila may pagkamahal na yun. Pero sige, titignan natin mga Lodski kung ano yung mga maging plano namin. Turn left on P. Rodriguez. At malalaman din natin kung magkano talaga yung exact na pamasahe pag mula Katiklan papuntang Batangas. So malaking bagay talaga si Wiz. First time ko mag-ikot-ikot dito sa Cebu na nagda-drive. So hindi naman tayo naliligaw so far. Minsan kailangan natin magdesisyon ng mabilisan para hindi tayo lumagpas-lagpas. Kailangan nating magaling sa decision making. So dito kakaliwa tayo. Turn left on P. Rodriguez. Going to Cebu City by CCLX. Ayan. May mga signage din naman pala. Pero iba yung pinipin ko kasi pag CCLX kasi yung ipipin natin mga Lodski, ituturo tayo dun sa kabilang dulo sa Cebu City. Hindi dito kung saan tayo magsisimula sa may Cordoba.
May mga park naman ng kalsada dito sa Cebu na sobrang traffic, lalo na yung mga parte sa malapit sa pier. Yun, grabe ang traffic kasi mga malalaking trucks ang mga nandoon. Pero dito kahit minsan maliit yung kalsada, hindi naman masyado nagkukos ng sobrang bigat ng traffic. So ayun mga Lodski, pag dire-diretso natin to Cordova proper, tapos pag kakanan tayo, yun yung papuntang Sisilix, papuntang Cebu City by Sisilix. Turn right on Cebu Cordova Link Expressway, CCLEX West. So ayun, dito tayo mga Lodski. First time. Turn right on Cebu Cordova Link Expressway, CCLEX West. So ride safe sa inyo mga Lodski. Ito na to ngayon, ito na. Minutes at Vesco. So yan class 1 90 peso, 180 ang class 2, 270 ang class 3. Ay, dito pala tayo. meron pala linya sa motor dito. Nasasana kami dito sa first time, sorry. It's our first time here in Sisilix. Alright. Yan, Cebu City, 10 kilometers. So, isa sa mga pinakamahabang tulay, o kaya isa ito sa mga pinaka... Uy, ba't doon si kuya? Nag-overtake sa amin. Oh. At isa sa pinaka first expressway na nasa labas ng Metro Manila. So ayan, maghahanap tayo dito ng cash. Ayan na. Cash tayo, cash. Saan ba dito yung cash? Ayun, cash RFID. Ito. So, yun. Meron tayong RFID pero hindi naman pwede dito yun. Hindi naman pwede dito sa Sisilix yung mga RFID natin sa Maynila. Okay na sila. Ibigay ko na sa kanila, sir. Ay, bigyan mo na lang. Sige. Okay. Bigyan ko muna pa, sir. Okay. Thank you. Wait lang, sir, ha. So pag big bike pala mga Lodski ay 90. Pag 400cc pataas ay 90 peso ang bayad nila dito. Pag 399cc naman pababa, or yun yung tawag nilang hindi big bike, ay ano lang, 60 peso lang ang bayad. So at least kahit pa paano, di ba? Hintayin muna natin sila dito. So ayun yung tulay mga Lodski, hanggang doon sa kabilang dulo. Ang bibilis na. Mamaya mahuli tayo pag hindi tayo dito sa sa linya ng mga motor. At saka yung nakalagay dito 40 km per hour lang yung speed limit, pero nakita ko sa iba hindi naman sila nasunod sa speed limit. Wow, ang ganda. Yun yung pupuntahan natin mga Lodski, yun yung may parang tower. Dumaan kami dyan kagabi, kaso nasa ilalim kasi kami nung fast car, kaya hindi namin nakita. So nasilip lang namin sa bintana. Dumaan na pala kami dyan sa ilalim ng tulay na yan. Sayang hindi namin nakuha ng video. Ang ganda, kitang kita natin buong Cebu. Ayun
Akala ko Makati yan, oh. Akala ko Makati City. Ang maganda dito mga Lotski, pwede maglakad dito yung mga pedestrian. Pwede rin yung mga nakabisikleta. Siguro sila yung libre. Kasi meron ng sariling daanan dyan, oh. Ito sila dumaan, oh. Yan yung para sa mga pedestrian, sa mga gustong maglalakad, at saka doon sa mga nakabisikleta. Kaya ano, talagang para siya sa lahat na mga klaseng magbibiyahe o pati yung mga naglalakad. Hindi siya para sa mga motorsiklo lang na big bike o kaya 400cc pataas. At saka ano, lahat talagang makikinabang, di ba? Ang galing. Ay, nag-60 na pala tayo. Anak ng ganun. 40 lang. Kasi yun yung nakalagay dito, 40 ang speed limit. Hindi pa naman tayo taga rito. Dapat sumunod tayo sa mga traffic rules and regulation. Okay lang lumagpas ng konti, pero wag naman yung sobrang bilis. Yung tipong halatang halata na overspeeding. Ang mga motor kasi akala natin mabibilis na yung takbo natin, pero sa totoo lang iba yung takbo halos ng mga malalaking sasakyan doon sa mga maliliit. Ayan, kitang-kita na natin mga Lotski, oh. Tapos pagbaba natin dyan ay yung Carbon Market. Doon tayo Uy! Oy! Shout out! Shout out sa'yo! Ang tulin mo! Pero kahit pa paano meron din namang sumunod sa ayan, oh. Uy! Si ate, oh! Ang tulin! Nagalit yata si ate sa amin kasi ang bagal daw namin. Ang bagal daw kasi namin, eh. Oh, ang galing. Yun, oh. Ito kami yung mga big bike na pinag-overtaken, kinakawawa ng mga maliliit. Tuloy-tuloy na tong pag-record natin. Ayan, oh, below 400cc 40. Pag below 400cc 40. Ewan ko, baka yung mga big bike baka pwede dumaan dito. Mahirap na, baka mamaya harangin tayo dun sa dulo. Pero wala namang mawawala. At saka ini-enjoy naman namin yung pagdaan namin dito, diba? First time kong nakadaan dito, first time kong masilayan dito. Grabe, ang ganda, kitang kita yung buong Cebu City. Wow, grabe. Ayan na. Ito yung mga nadadaanan namin kanina, kagabi. Sayang talaga. Ang ganda pa naman ng ilaw dito mga Lotski pag sa gabi. Dito umiilaw yan, eh. Tapos meron pa kami nakikita malaking cross dyan sa gitna. Maraming sayang talaga kagabi. Pero di bale, at least sa mga gustong pumunta dito sa Cebu, tapos galing kayo ng Bohol, huwag kayong mag-aircon kasi ang aircon nasa ilalim, eh. Doon kayo sa economy sumakay para makita nyo dito habang patawid kayo papunta dito sa Cebu. Makikita nyo mga magagandang ilaw. Ayan, ang laki, oh. Grabe. Ilang meters kaya yan? Taas, oh. Grabe. Taas. Tapos dito 60 km/h na. Pwede na tayo humataw-hataw dito ng konti. Thank you Cebu! Mayong adlaw Cebuanos! Woo! Tapos kita-kita yung mga kabayan doon, no? Ang ganda. Hanip. So, ayan. Tapos diretso na tayong Carbon Market para matikman natin yung mga binibenta nilang lechon dyan. At hindi pa kami nag-aalmusal. Gutom na siguro si Kuya doon, eh. Pero ako nawawala yung gutom ko nung na pumasok ako dito sa Sisilix. Ang
Ang galing, ang ganda. Woo! Ang ganda, Cebu City. Ay, bakit doon may mga ano na, may mga nag-counterflow? Saan ba tayo liliko? Mag-u-turn tayo eh. Hindi. Mag-i-exit muna tayo, tapos papasok tayo dun sa kabila. Balik tayo dyan sa kabila, oh. Ito yung expressway. Tapos yung pinakakaliwa ay service road. Siguro yan. Oo, yun nga. So babalik tayo dyan mamaya, tapos pupunta tayo dito sa kabila para makapuntahan natin yung carbon market. Iikot tayo dun sa unahan, no? Minsan mahirap makita si Wiz eh. 300 meters down, turn right, sabi ni Wiz. Okay. Ito yung SM. Ayan. Dito kami sa SM. Ayan. Turn right on F. Vespa. Tapos kakaliwa tayo dito mamaya, pabalik. Okay. Hanap tayo dito ng no U-turn. 100 meters. Turn left on Seaside Avenue East. Bawal mag U-turn dito. Bawal ang U-turn. So left turn tayo doon. Turn left on Seaside Avenue East. Then turn left on Seaside Avenue. So yun, dapat pala dito kami kanina mga Lodski. Bumaba kami dyan kanina sa ilalim. Yun pala, U-turn slot yan. Anak ng Bantay lang natin to, baka makaakyat na naman tayo dito sa ano, sa Sisilix exit to Road Mactan Island. So may exit siya dito. Okay. Yan yung paakyat ng ano, Sisilix. Dito tayo, diretso. Ay, kaligaw-ligaw kami. Di bale. Hindi talaga maiiwasan yan. Kahit gamit-gamit natin si Waze. Sabi ko nga kanina, yung pag-desisyon natin habang nagka-drive ay kailangan mabilisan. Tsaka kailangan makabisado talaga natin kung saan tayo pwedeng liliko. Katulad nun kanina, mabilisan. Kasi mabilis din yung mga sasakyan. Kaya hindi basta-basta hihindo ka tapos titignan mo muna. Hindi pwede yun. Kailangan talagang mabilis. Ayan o, laki. Grabe. Use the right lane to keep right. Use the right lane to keep right. Dito tayo sa bandang kanan. Use the right lane to keep right daw eh. Keep right. Keep right daw, keep right. Baka mamaya aabutan naman tayo dyan, no? Turn left on MC Briones. Dito tayo. Oy, bukal yun. Dito yata kami kagabi eh. Ayan yung mga yung mga barko. Diyan yata kami kagabi. Kasi dumaan kami doon eh sa may Sisilix. Turn left on MC Briones. Hirap hanapin tong lechon.
P. Burgos. La Nueva Supermart. Left on P. Burgos. Ito, ang dami pa lang mga ano, parang Green Hills. So, kalaywa tayo daw sa P. Burgos. Anong plaza kaya yan dyan? Ito tayo. Turn right on Quezon Boulevard. Yan, ayan. Parang nakita ko na to sa YouTube itong mga lugar na to nakita ko to sa 200 meters. You arrive Ayun. at Carbon Market. Multi-purpose. Ayan yung Carbon. Problema lang dito mamaya yung parking. Saan tayo pwede makapag-park? No entry. Boss, pwede SM City Bacolod. Okay. So, ayun mga Rodski. Ang ganda dito. Kitang-kita mo yung buong Cebu City dito sa Temple of Liyah.